na lang po si Miss Presi, pagbigyan lang po natin dahil Sige. medyo wala na po oras. Okay po. Attorney, ang tanong ko lang po is, ano ang take ninyo kung ang namumuno ng OSCA or Office of the Senior Citizens ay hindi po senior? Alam mo, may batas yan eh. Mm-hmm. Sabi ng batas, 9994, Yes. ang OSCA head ay manggagaling sa mga senior citizens. So ito lang ang batas, o isa sa mga batas na may exception to the rule. Kasi sabi ni Civil Service Law, si GSIS, si SSS, 65 retired ka na. Pero sa batas ng 9994, ang ituturong OSCA head ay dapat senior citizen. Yes. Eh kung may isang OSCA head na 80 years old, magsasahod pa rin siya. Salary grade 10. Yes. Ngunit, makakapili si mayor ng OSCA head manggaling sa tatlong pangalan na nominee na pinili ng lahat ng mga senior citizens organizations. Sila ang pipili, ibigay nila kay mayor yung tatlong pangalan, si mayor ay pipili ng isa sa tatlo. Kung etong sinabi mo, binanggit mo na paano kung hindi senior citizen, eh di, anong gagawin? Sumulat ka na ba? Actually po, hindi pa po. Pero yung sulat po, makakarating po. Sige, pag sumulat tayo, iparating natin, ano ba, paano natin gagawin? Yes. Maybe our local governments, plurals ito Yes. local governments, will realize na kailangan talaga sundin ang batas. Yes. Na 3 nominees, pipiliin ang isa sa tatlo ng alkalde ng local government. Mayor ng munisipyo, mayor ng lungsod, syudad. Kailangan, yun ang paraan po. Wala pong sa labas niyan. Hindi pwedeng ituturo. Proseso talaga yan. Tulad ng binanggit nyo na may isang kapitan na gusto niyang ituro yung pangulo ng asosasyon. Hindi po. Karapatan kasi ng mga senior citizen na pumili. Kaya nga, itong demokrasya natin, nagiging demokrasya dahil pinili natin si Presidente BBM, pinili natin si Vice President, si Senator, si Congressman. Election po ang pamamaraan. So yung sabing, siya ang pinili, hindi yan ibig sabihin pinili na susundin ng lahat. Kasi election ang proseso eh. In fact, hindi dapat manghimasok ang mga opisyal ng barangay. Yes. Decision. Kaya malinaw po yan. Bakit kayo pumapalakpak Kasi po nangyayari talaga yun, attorney. Actually, attorney, talaga nangyayari po yan dito sa Maynila. Yes. Kumbaga sa akin po, nandun sa, dahil po sa gusto namin marinig talaga, yung tama po. Kaya masaya sila na malaman, uulitin po natin, sinabi ni Attorney Franklin M. Quijano na bawal makialam ang mga barangay para sa karapatan ng mga senior citizen na sila po ay makapili na magkaroon ng eleksyon na talagang kung sino po yung maglilingkod. Kaya huling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa ating mga senior citizen, Attorney. Well, nako po, ang dami pang gusto ko pang i-extend kasi alam ko marami pang Questions. pero Na-speechless nga ako, Attorney, pero ito na lang ngayon, gusto nating lalo pang mapalago, mapalakas ang pagsilbi sa mga senior citizen. Sana po yung mga senior tulad ninyo na mulat na, nagising na, bigyan niyo yung mga programa. Hindi lamang reklamo. Reklamo ang naririnig ko eh. Programa. Paano natin mapalago? Kaya long-term care insurance, tapos ang isang nakita ko, hindi tayo matatalo sa Japan sa volunteer. Kasi sa Japan, natutuwa sila, nagbo-volunteer yung mga tao, papunta sa seniors. Kasi nga, may mga lugar sa Japan na ang daming seniors na sa isang purok o sa isang lugar at hindi nakakabili ng kasi hindi na nagda-drive eh. So pinupuntahan yan, voluntaryo, tapos dinadala sa shopping, sinasauli. Sa atin naman, andyan na yung pamilya. So gusto lang natin ulitin at ulitin. Sana marami pa sa mga seniors
ay magbubuluntaryo at sana marami pa sa ating mga ordinary citizen ay tutulong sa mga senior Marami citizen. po talaga. Sino po? Maraming salamat para Opo, overtime. Overtime na. Pero gusto ko lang po liwanagin, attorney, yung mga forms, wala naman pong pinamimigay ang NCSC, ang National Commission. Dahil on online na Citizens. eh. Opo, dahil online na. Kaya para sa mga nagpapakalat po ng mga forms, lalo na kung gagamitin lang po ito ng isang politiko, pag-isipan po muna natin kasi syempre yung papel po na yan pwedeng magamit kung saan. Basta tandaan nyo po, ang online registration ay online na po. Ibig sabihin, direkta na po sa system kailangan face-to-face. At the same time, kung kayo po magre-rehistro, yan po ay direct na sa system po ng NCSC. Opo. Kaya, ayan, At naliwanagan na po natutuwa tayo. ako na umabot na ng 4.68. Yes. Yay! So, ilang ano na lang, ilang tulog na lang. Ilang tulog Kompleto na lang. yan. Attorney, hindi na kami matutulog kasi kailangan natin maabot yun. Para Salamat, naman- tama. Salamat Oo. para Yes, everyone. Salamat. unang-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat ulit, Attorney Franklin M. Quijano, sa paglilinaw po ng lahat ng mga bagay dito dahil masayang-masaya po ang ating mga senior citizen, ang ating mga kababayan na finally naliwanagan na po sila para sa kanilang karapatan at yung mga fake news po na hindi totoo. Ang totoo po, meron kayong sariling ahensya at ito po ang NCSC o National Commission of Senior Citizen na kung saan nandito po ang ama ng NCSC. Mag-login lang po kayo sa kanilang website para makita ang update ng mga ginagawa at activities at mga programa. Mag-visit lang po kayo sa www.ncsc.gov.ph. Ako naman po, si Mara Tamundong, laging handang maglingkod sa lahat po, lalo na po sa ating mga senior citizen na marapat lamang balikan ng totoong programa mula sa ating gobyerno. Bigyang pansin at pagmamahal dahil ito na rin po yung pagkakataon na ipakita po natin yung pagkakaisa at pagtutulungan na tayo ay magtatagumpay sa lahat, lalo na po kung kasama natin ang ating Panginoon. Paki-like and share lang po, i-follow ang page ng Media House Express. Maraming salamat po sa Media House Express, syempre po sa pagbibigay daan sa akin para higit ko pong maunawaan at maabot ang ating mga kababayan na talaga namang pong araw-araw nagbibigay suporta po sa atin at nagbibigay lakas din para sa akin ipagpatuloy po ang lahat ng programa. Tayo po ay naimbitahan sa Pangasinan soon. Nabababa po kami, attorney, na sana po kung libre po kayo makadaupang palad na ating mga kababayan dahil mga 2,000 or 3,000 po ang mga senior citizen po dyan. Abangan nyo po kami after Holy Week, kami ay nandyan. Muli po maraming salamat dito po sa MHE. Kami kasama ninyo. Maraming salamat po. Thank you so much, attorney. Thank you. Talaga namang grabe ang pawis